Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Countless dangers, doubts, and fears I have already lost. Some grace that brought me safely here, and great. Sa magandang umaga pong muli sa bawat isa sa atin at yung hinilingan ng ating mga kapatid na nasa labas na tayo ho'y magsipasok na upang tayo ho ay magsanda sa pagsisimula ng ating gawaing pagsamba ngayong umaga. Welcome po sa Sunday morning services sa Jesus Christ Baptist Church, maging sa ating mga kapatiran, kaibigan na nakatunghay sa ating live stream. Purihin ang Panginoon sa kanyang patuloy na katapatan at patuloy na pag-iingat sa bawat isa. Ilan ho munang mga announcements and reminders para ho sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. Again, tuloy-tuloy ho ang ating mga online Bible studies at nawa ay tayo ho ay maging faithful sa mga panggagawain na yon. If we can tune in and encourage po natin ang bawat isa. Tuwing Wednesday, meron tayong time in the Word, and also tuwing Friday at also yung atin hong Bible study tuwing prayer meeting tuwing 7:10 p.m. ng Friday evening. If we can be present, ay encourage po natin na ang bawat isa na maging faithful sa mga gawain po na yon. Reminder ho, as we have sa simula pa lamang nitong pandemyang ito, ng mga lockdown na ito, we have reminded ang mga mananampalataya, we are commanded by the scripture to be subject to the higher powers or to the authorities na nilagay ng Panginoon. They are God's ministers at nahando ng mahigpit na pagpapaalala sa atin patungkol sa mga health protocols. So panatilihin natin ang mga bagay na ito. Nawa tayo bilang mga Kristiyano ay masumpungan na sumusunod, nagpapasakop, and ito ho ay hindi para sa ating ikasasama kung hindi sa ikabubuti. At humanly speaking, ay medyo nakakabahala itong mga figura, itong mga numero na nakikita. We have broken records twice sa magkasunod na araw. Kahapon, 7,999 within 24 hours. Almost 8,000 ang nag-positive sa COVID-19. And this is 1,000 higher kaysa dun sa peak noong nakaraang taon, noong August 10. That was the record before, 6,900 something.
Pero ngayon, na-break natin ho yun. So, mabilis ang pagkalat, matindi ang pagkalat with all the different variants. So, maging maingat ho tayo, huwag tayo masyadong maging kampante. And again, sa pag-iingat natin sa ating sarili, naingatan natin ang ating pamilya at naingatan din natin ang atin hong mga kapatiran. So, nawa tayo ho ay maging mapagbantay sa mga bagay ho na yon. At gusto kong encourage ang bawat isa na maging masipag tayo sa mga gawain ng kabanalan, sa ating mga disiplina, sa mga spiritual na gawain. Gusto kong paalalahanan sa gitna ng mga kabisihan, sa gitna ng mga inaalala, inaatupag, huwag nating kalimutan yung ating disiplina ng pag-aaral, pagbabasa, nagkaroon tayo ng time sa salita ng Panginoon, sa ating mga personal na pananalangin, sa mga pamilya na sama-samang manalangin, bulay-bulay ng salita ng Diyos, kumawit sa Panginoon, yun ho ay magiging napaka-buti para ho sa bawat pamilya. So sana ho ay tayo maging mapagbantay hindi lamang sa COVID, kundi tayo maging mapagbantay o hindi lamang sa ating pisikal na kalusugan, kundi maging mapagbantay din tayo sa ating spiritual na kalalagayan. So nawa, tulungan tayo ng Panginoon sa mga bagay po na ito. Salamat po sa mga kapatiran na nag-forward ng kanilang mga family pictures. Please, patuloy niyo hong isend. Open pa rin po yan. Kung kailan natin makukuha yung karamihan, doon ho natin gagawin yung ating plano. Pero salamat na ho doon sa mga nagpadala. At nawa ho ay yun hong iba na hindi pa nakapagsasend ay maipadala nyo na ho sa lalong madaling panahon. Okay, so liban na lang ho kung meron akong mga meron ba may birthday or anniversary ngayong linggong ito? Last Sunday, ang Kubol family, ang Kubol couple, si Brother Danny at Sister Cecil, belated happy anniversary po. Meron pa ba? And then also, nag-birthday din si Brother, tama ba? Last Sunday ba yung birthday Justin? Tama, last Sunday. So, happy birthday, belated happy birthday, Brother Justin. Meron pa ba? Mag-celebrate ng birthday ngayong linggo, baka meron kayong alam sa pamilya nyo. Wala? Asawa ng bayaw. So, advance, happy birthday. Pakibati ho sa inyong asawa. So, purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Meron pa ba sa mga pamilya ho dito? Wala na? Okay, so muli ho ay salamat ho. Purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan po sa inyo. Well, ngayon sa daling ho ito, dadako ho tayo sa ating paghahanda sa pagsamba. With that, gusto ko rin paalalahanan yung ating mga kapatiran sa nakatunghay sa ating live stream. Lalo na ho sa inyong mga anak, train them. Hindi ito panahon para mag-cellphone, ito panahon para kung ano-anong gawin, discipline them upang sila'y makasama, makabahagi sa pagsamba sa gawain ho natin ngayong umagang ito. Tayo dadako ho sa isang sandali ng katahimikan. Ito po ay para personal tayong lumapit sa Panginoon sa isang panalangin. Hingin natin ang awa at tulong ng Panginoon, maging ang kanyang pagsaliksik sa ating mga buhay at pagsisihan natin anumang mga kasalanan upang hindi ito maging hadlang sa ating pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Tayo po'y manalangin. O aming Amang Diyos, pinupuri namin at pinapasalamatan ang iyong dakilang pangalan. Tunay isang kamangha-manghang bagay na alalahanin ang iyong mga kabutihan sa amin. Lalo't higit, Panginoon, ng kaligtasan na iyong pinagkaloob.
Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang nahabag. At kagaya ng amin na pag-aaralan kanina, Panginoon, salamat sapagkat Ikaw ang siyang kumilos at nagpanganak na muli sa amin upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Ikaw, Panginoon, ang nagbukas ng aming mga puso. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pananampalataya. O Panginoon, mula una hanggang dulo, Ikaw ang nagligtas sa amin. Kaya sa iyo lamang ang lahat ng papuri. Panginoon, salamat po sa patuloy mong pag-iingat sa buong nakaraang linggo. Salamat po sa iyong pagtuturo, sa iyong pagsaway, sa iyong pagtatama. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy na nagsisilbing aming liwanag at gabay. Salamat po, O Diyos, sa mga ginagamit mo na mga kaparaanan upang ma-provide din ang aming mga pangangailangan. Salamat po sa mga kabuhayan. Salamat po sa mga trabaho. Salamat po, O Diyos, sa mga pagpapala mo at pag-iingat mo. Lord, salamat po sapagkat alam namin hindi lamang ang aming katawan o kalusugan ang iyong sinusustentuhan, kundi Panginoon, maging ang aming pananampalataya. We persevere because you preserve. Salamat po, O Diyos, sa katotohanan ito. Ama, aming nilalapit din sa iyo ang aming mga kapatiran na naroon ang mga mabibigat na pangangailangan. Alam mo po ang kanilang kalagayan. But we particularly remember to you our brethren, Sister Hope, na patuloy nagpapagaling mula sa brain surgery. Ahabag ka po, patuloy mo siyang ingatan at pagkaloob ang mga pangangailangan. Also, kay Brother Lester, salamat po sa positibong resulta ng naging operasyon din sa kanya. Panginoon, ganoon din po, aming inaalala sa iyo ang aming kapatid na si Brother Dave. Alam mo po ang kanyang kalagayan. Nawa, O Diyos, ang pagkirot na kanyang nararamdaman ay bigyan mo ng paghupa. Nawa, Panginoon, loobin mo sa probidensya mo madiskubre na ang gamot o ang treatment para sa kalagayan ng aming kapatid na ito. And then, Panginoon, ang pamangkin po ni Sister Juvie na may lupus, Panginoon, maawa ka po sa batang ito, O Diyos. Nawa, O Diyos, kahabagan mo una sa lahat ang kanyang kaluluwa. Makilala niya si Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Hanggang din, Panginoon, kung kalooban mo, ay pagkaloob mo ang recovery mula sa kalagayan ng kanyang katawan. Lord, ikaw po, Panginoon, ang pumatagpo sa amin ngayon sa iba't ibang mga kalagayan. Tulungan mo kami na tunay maibigay sa iyo ang katampatang pagsamba, ang pag-aalay ng aming mga sarili, ng aming buong pagkatao, aming buong isip, buong puso, buong kaluluwa, at aming buong lakas. Masumpungan mo, Panginoon, na hindi lamang ang aming bibig ang malapit sa iyo, kundi ang aming puso ay tunay na sumasamba sa iyo. Saliksikin mo kami, Panginoon, sa anumang mga kasalanan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming patuloy na pakikipaglaban sa mga nakatahan pang kasalanan sa amin. Nawa, O Diyos, anuman ang aming gagawin ngayon, patuloy ang kapurihan ay mapunta lamang sa iyong dakilang pangalan. Ikaw ang maitaas at kami ang maibaba. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo pumusta yung lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo umawit. Umawit natin. Glory to His name. Glory to His name.
Para ho sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Panginoon, ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit, Psalm 99. Siyam na awit at babasahin ho natin mula talatang 1 hanggang talatang 9. Psalm 99 verses 1 to 9. Kung niyo nakita, sabay-sabay ho nating basahin. Verse 1, ready, read. The Lord reigneth, let the people tremble. He sitteth between the cherubims, let the earth be moved. The Lord is great in Zion, and he is high above all the people. Let them praise thy great and terrible name, for it is holy. The king's strength also loveth judgment. Thou dost establish equity. Thou executest judgment and righteousness in Jacob. Exalt ye the Lord our God, and worship at his footstool, for he is holy. Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name. They called upon the Lord, and he answered them. He spake unto them in the cloudy pillar. They kept his testimonies, and the ordinance that he gave them. Thou answerest them, O Lord our God. Thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions. Exalt the Lord our God, and worship at his footstool, for the Lord our God is holy. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli ho tayong manalangin. O tunay Panginoon, ikaw ay banal. Gaya ng aming nabasa sa iyong salita. O Panginoon, tulungan mo nawa kami. Bigyan mo kami ng mas matingkad, mas malinaw na pagkaunawa, hindi lamang sa aming mga kaisipan, kundi sa aming buong pagkatao, sa aming puso, ang pagkaunawa ng katotohanan na ikaw, O Diyos, ay banal, dakila at terrible sa iyong kabanalan, na walang kagaya mo, na ikaw ay namumukod tangi at tunay na napakataas at napakadakila kumpara sa iyong mga nilikha. At Panginoon, tunay ka namang karapat dapat sambahin. Salamat Panginoon sa aming mga nabasa at nagpaalala sa amin na mga mananampalataya mula pa nung lumang tipan ay tumawag sa iyo at ikaw ay tumugon. Panginoon, kami ay tumatawag sa iyo. At kami, Panginoon, ay tumatawag at dumadalangin sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At kami ay may kumpiyansa na ikaw, O Diyos, ay Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin sangayon sa iyong kalooban. O dagdagan mo po nawa ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, lalo na sa mga panahon na doon ang aming panghihina. O Panginoon, maawa ka sa amin, nilayo mo kami sa tukso, ayaw naming magkasala laban sa iyo. At Panginoon, muli aming hiling at inaanyayahan ng iyong pagsaliksik sa aming mga gawa, sa aming mga salita, oo, maging sa laman ng aming puso. Anumang mga kasalanan, o Panginoon, nawa ipakita mo sa amin na tunay, dalin mo kami sa pagsisisi. Bigyan mo kami ng kasipagan sa kabanalan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng patuloy na pagnanasang patayin ng mga nakatahan pang kasalanan sa amin. At nawa, Panginoon, muli lahat ng aming gagawin ngayon, ang aming pananalangin, pagkakaloob, pagkikinig ng iyong salita, pag-aawitan, o nawa lahat ng ito tunay ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang aming mga kapatirang nasa mga tahanan. Alam mo po ang kalagayan ngayon. Nawa, O Diyos, ikaw pong patuloy na mag-ingat. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan ay patuloy na maituon namin sa pagsamba sa iyo lamang.
At lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Manatili po tayong nakatayo at umawit tayong muli sa Panginoon. Ating mga sa ang itrangin Jesus Christ. Magandang umaga mga kapatid. Puri ng Panginoon. Ating buksan ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8. Kung nandun po kayo, ready, ready. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng mga salita. Tayo po ay manalangin. O Panginoong Diyos, purihin ka na salamatan ka namin sa araw na ito. Nawa ko, Lord, nalulugod ka sa mga gawain na meron kami ngayon sa aming bahay sa bahay. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa araw-araw, Lord, na binubuhos mo sa amin ang iyong biyaya. Hindi lang material na bagay, kundi biyaya sa aming pananampalataya. Na kami, O Diyos, na makasalanan, patay sa kasalanan,
na binuhay mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Binigyan mo kami ng pananampalataya sa Kanya na siya o Diyos ang namatay para sa aming mga kasalanan, na buhay ulit, Lord, upang bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan ng Ebanghelyo. At hindi lang ito, Panginoon, sa araw-araw na buhay namin, Lord, nagpapalaga pa rin kami nakakakain, Lord, gumigising pa, nakatagin at yung mga damit na sinusuot, Lord, sobra-sobra pagpapala. Nawa, Lord, paalala sa aming mga kapatid, Lord, na nandun ang kahirapan, nandun ang sakit, Lord, sa mga nagpapagaling na aming mga kapatid, nandun ang pag-uusig. Paalala mo sa kanila na kayo ang Diyos na nagbibiyaya sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga anak mo, Panginoon, na magkaroon sila ng pag-asa sa iyo. Masaganang binibiyayaan kami sa araw-araw. At ngayon kami magbibigay din naman sa iyo. Bigyan mo kami ng pusong magbigay. Hindi lang basta magbigay, Lord. Bigyan mo kami ng kagalakan sa aming pagbibigay. At umasa kami sa katotohanan na labasan namin, Lord. Ikaw ang gumagawa ng lahat ng biyaya sa aming buhay upang sa aming kasapatan ng Panginoon mapungakaw ang aking mabuting gawa sa ikadulo ng dakilang mga Panginoon. Huwag mo kami pabayaan, Panginoon. Huwag mo kami pabayaan, Lord. Mablaspheme namin ang dakilang pangalan sa aming kahirapan. At huwag mo rin kami pagyamali ng sobra upang hindi ka namin makalit. Bigay ko ang nararapat sa bawat isa. Ikaw lang po ang naluwalhati sa mga susunod ng mga gawa sa aking para sa bahay. Ito po ay sa dalangin namin sa matagis sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. I must go. I must tell Jesus all my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He will help me. He ever loves and
tayo po'y dumako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. O kagaya ho nung nabanggit ko ho kanina, record-breaking ang mga nakaraang 2 araw sa dami ng mga nagpupositibo sa COVID-19. Therefore, ang mga pamahalaan at iba't ibang mga local government units ay gumagawa ng mga hakbang upang patuloy na matulungan o masugpo ang mapigilan ang patinding pagkalat ng karamdaman ho na ito. Siguro kayo ho mismo ay nakakita na sa inyong mga social media accounts na kung saan isang bayan ay nagpatupad ng multa. Nagkakamali ng tanda sa unang paglabag kapag hindi ginawa ang mga safety health protocols, ay unang paglabag ay lalo na yung face mask 3,000, pangalawang paglabag ay 5,000 and so on. Tingin ko lang ho, yung ibang mga nagkakalat nito ay hindi naging maingat dahil nahandoon yung marka kung saang bayan yung batas na yon at sinishare nila yon na tila baga yun ay batas ho na pinapatupad ngayon dito sa atin hong bayan ng Santa Maria. Nevertheless, ang punto na sinasabi ko ho ay kanya-kanya sila ngayong pagpapatupad ng mga mas mahigpit na safety protocols. Pero meron at meron pa ring mahuhuli at makikita na mga hindi tumutupad sa mga pamantayan na ito. Naalala ko ho ay in-interview ang isang tindero kung saan siya kinunan ng malayuan at naroon may face mask nga siya pero nasa baba, may face shield nga siya pero nasa buko. Wala sa ulo niya kung hindi nasa buko na kanyang tinitinda. At nung siya'y nilapitan, syempre sinuot niya ulit yung mga bagay na in-interview at guess what? Hindi siya mauubusan ng rason. Actually, wala namang nahuli na hindi nagbigay ng rason. Kasi ganito, kasi ganito, kasi ganito. Nakalimutan, may ininom, so on and so forth. And yes, maaaring yung iba ay legitimate yung rason, pero marami ang nagbibigay dahilan na lamang. Now, kaya ko sinabi ho ito sapagkat sa atin itong pinag-aaralan sa Romans chapter 1, 2, and 3, sa biyaya ng Diyos ay natapos natin last Sunday ang Romans chapter 2. Nandito na ho tayo sa Romans chapter 3 at itinan natin, Lord willing, ang verses 1 to 8 at ang makikita ho natin dito ay mga pagrarason. Actually, ang mga pagrarason ay ginawa ni Apostol Pablo o sidaysay ni Apostol Pablo sa pamagitan ng pagtatanong. Inassume ni Apostol Pablo na merong mga objections. Brother Paul o Apostol Paul, kung totoo yung sinasabi mo, paano ganito? Paano naman? Paano kung ganito? At hindi mauubusan ng pagrarason ang taong makasalanan para ipagpilitan na siya ay exempted sa hatol ng Panginoon. At dito, makikita natin ngayong umaga ang katotohanan that no human excuse will pass. So buksan natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 3 at basahin po natin ang verses 1 to verse 8. Magstayo po tayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Romans chapter 3 verses 1 to 8. Kung yung nakita, babasahin ko ho, pakisundan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang sabi ng Diyos. What advantage then had the Jew? Or what profit is there of circumcision? Much every way, chiefly because that unto them were committed the oracles of God. For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith or faithfulness of God without effect? God forbid. Yea, let God be true, but every man a liar. As it is written, that thou mightest be justified in thy sayings, and mightest overcome when thou art judged. But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? I speak as a man. God forbid. For then how shall God judge the world? For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory, why yet am I also judged as a sinner?
and not rather, as we be slanderously reported, and as some affirm that we say, let us do evil that good may come, whose damnation is just. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, muli, nagpapailalim kami sa iyong otoridad, sa iyong katotohanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi makakuha lamang ng impormasyon, kundi lalo ka pang makilala, lalo pang lumalim ang aming pananampalataya. Tulungan mo kaming matuto sa iyong katotohanan, mabago, at lalo't higit, Panginoon, naming hinihiling, kung meron man po sa aming kalagitnaan, na hindi pa tunay na mananampalataya ni Kristo, o nawa anumang pagrason, anumang pagdadahilan, o anumang palusot, ay wasakin mo sa pamamagitan ng linaw ng iyong katotohanan. At dalhin mo siya sa sitwasyong lugar na kung saan makita niya na si Jesus lamang ang kanyang tanging pag-asa. O Panginoon, lahat ng ito ay hinihiling namin sa iyo na kayang gumawa ng higit sa aming hinihingi at inaakala. At lahat ng ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na po magsiupo ang bawat isa. Well, ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. No human reasoning or excuses will render a person exempted from the righteous judgment of God. Walang anumang pangtaong pagrarason o pangtaong pagpapalusot ang magbibigay ng pagka-exempt or pagkabukod o hindi pagkasakop mula sa matuwid na paghahatol ng Panginoon. Kung yun naaalala, yung ating mga nakaraang pag-aaral, sinimulan ho ni Apostol Pablo mula pa lang sa Romans chapter 1 verse 18, kanya nang diniklara ang napakakalagim-lagim na kalagayan ng tao. Ano ang kalagim-lagim na kalagayan? Hindi dahil may pisikal na karamdaman, kung hindi dahil merong Diyos na galit sa kasalanan. Ang sabi sa verse 18 ng chapter 1, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. At pinakita ni Apostol Pablo na walang taong makakalusot sa Diyos. Ang mga tao na namumuhay at hindi kinikilala ang Diyos, sila ay hindi makakalusot sa Diyos. Kahit ang mga taong hindi naniniwalang may Diyos ay hindi rin makakalusot sa Panginoon. Ang sabi sa chapter 2 verse 1, therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest, for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself, for thou that judgest doest the same things. And again, ito yung pinakakatotohanan na in-expound niya pa sa mga susunod na talata, na kung saan wala talagang excuse, wala talagang exempted. Dahil yung mga taong makasalanan, malinaw, sila ay nasa ilalim ng hatol ng Panginoon. Pero yung mga taong tumatayo na hatol na sa iba, hindi ito yung mga taong nasa hukuman, pero ito yung mga taong matuwid ang tingin sa sarili. These are the self-righteous people. At sa kanilang matuwid na tingin sa sarili, hinahatulan nila yung iba. Ako'y mabait, sila'y masama, sila'y pupunta sa kapahamakan, ako'y hindi. Pero ang punto pa rin ni Pablo ito, ikaw na ang tingin mo sa iyong sarili ay mabait. Ikaw na humahatol sa iba at ang tingin mo sa sarili, ikaw ay matuwid. Ang katotohanan, ikaw ay nasa ilalim din ng hatol ng Diyos sapagkat ikaw na humahatol sa iba ay lumalabag din sa kautusan ng ating Panginoon. At malinaw ang sinaysay ni Pablo, walang pagtatangi ng tao pagdating sa kahatulan ng Panginoon. Hindi mas magaang ang hatol sa mga maputi ang kulay ng balat. Hindi mas magaang ang hatol sa mga mataas ang napag-aralan. Hindi mas matindi ang hatol sa mga taong nahandoon ang kahirapan sa buhay. Ang sabi ni Pablo sa Romans 2 verse 11, for there is no respect of persons with God.
Kahit ang mga taong nakaupo sa luklukan ng kapangyarihan, kahit ang mga presidente, kahit ang mga punong ministro, kahit ang mga hari ng mga iba't ibang mga bansa, hindi sila makakatakas sa paghahatol ng Diyos. Meron naman mga tao, ang tingin sa kanilang sarili, napakahirap ko na nga sa buhay na ito, napakahirap na nga, napakaaba na nga ng aking kalagayan, hahatulan pa ba ako ng Diyos? Meron ilan, ang akala nila, hindi yung kanilang kataasan, kundi yung kanilang kababaan ang mag-e-exempt sa kanila sa hatol ng Diyos. No, there is no respect of persons with God. Sa chapter 2, verses 12 hanggang 24, nakita dito at ginawang malinaw ni Apostol Pablo ng mga hintil na walang kopya at wala sa kanila ang katotohanan ng Diyos, at ang mga Hudyo na nasa kanila ang salita ng Panginoon ay nasa ilalim pa rin ng hatol ng Diyos. And then last Sunday, ating na pag-aralan mula verse 25 hanggang sa mga sumusunod ng chapter 2 hanggang verse 29, ang mga isa sa mga sinasandalan ng mga Hudyo ay ang katotohanan o ang marka ng covenant nila sa Panginoon. Walang iba kung hindi ang circumcision. Nakita natin ang tatlong matinding sinasandalan ng mga Hudyo: ang kanilang pagiging Hudyo, ang kanilang pagkakaroon ng salita ng Diyos, at ang kanilang pagiging tuli. At ang kanilang pagiging tuli, ito yung mark of the covenant. Walang iniwan yan para mas maunawaan ho natin. Halimbawa, gumawa kayo ng kontrata. Halimbawa, ako at si Brother Gab ay gumawa ng kontrata at pinapirmahan ko sa kanya. Yun yung pirmado. At yun yung pinagmamalaki ng mga Hudyo. Tuli ako. At nahandoon yung pangako ng Diyos na iingatan, na ililigtas, na poprotektahan, at because of their being circumcised, handon yung kanilang pinapalagay na sila ay ligtas na. Diba? Because they have the Word of God, because they know the Word of God, and because they are born as a Jew, ay iniisip na nila na sila ay ligtas na. Pero makikita ho natin na dinismantle ni Pablo at pinakita niya ang katotohanan na mga Hudyong ito ay hindi talaga ligtas. Ang sabi niya sa verse number 27, sa verse 26, therefore, if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for uncircumcision? And shall not uncircumcision, which is by nature, it fulfill the law, judge thee, who is by the letter, and circumcision does transgress the law. For he is not a Jew which is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh, but he is a Jew which is one inwardly, and circumcision is of the heart. Ang pinunto ni Pablo ito, siya ay hindi Hudyong pinanganak, siya ay hindi tuli sa laman, pero siya ay tuli sa puso. Ang mahalaga ay yung nasa loob, at ang pagtutuli sa pusong ito ay walang iba kung hindi yung pagkakaroon ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagtutuli ng pusong ito ay gawa ng Panginoon. Ang pagtutuli ng puso na ito na sinasabi ni Apostol Pablo, gaya ng ating na pag-aralan kanina sa Sunday School, ay may kinalaman sa kapanganakang muli na kilos ng banal na spirito. So sa madaling salita, ang lahat ng inaasahan ng mga Hudyo ay hindi matibay na tungtungan. Bakit ito ginawa ni Pablo? Again, ito ay hakbang ng pag-ibig. Bakit? Anong sabi ni Jesus? Ang walang sakit ay hindi mangangailangan ng doktor. At ito ho, matutunan natin sa ating pag-iebanghelyo, iba't ibang tao, sa paghahayag natin ng ebanghelyo, iba't ibang uri ng tao ang ating makakausap. Maaaring may makausap ka na isang tao na bagbag na ang kanyang puso sa kanyang mga kasalanan. At maaari namang meron kang makausap na kagaya ng mga Hudyo, napaka-relihiyoso at napakataas ang tingin sa sarili, kailangan mong ipakita ang kanyang tunay na kalagayang espiritual, na siya ay makasalanan at hindi makakatakas sa paghahatol ng Panginoon. Pero alam ni Pablo ang katigasan ng ulo ng mga Hudyo. Why? Because he himself
is a Jew. Alam niya ang paraan ng pag-iisip ng mga Hudyo. Bakit? Dahil siya mismo, yun ang paraan ng kanyang kaisipan, yung pagtitiwala niya sa kanyang sarili, at yung kanyang inaasahan noon na yun ang nagpapaging dapat sa kanya sa harapan ng Panginoon, those things that were gained to him. Alam na alam ito ni Apostol Pablo. Kaya hindi siya tumigil doon at inassume niya na merong mga mag-o-object. Narito ang hatol at sinasabi ni Apostol Pablo na lahat ay nasa hatol at nasa ilalim ng hatol ng Panginoon. And he assumed na merong mga tao magtataas ng kamay, objection, Your Honor. And here is the first objection sa verse number 1. What advantage then hath the Jew? Or what profit is there of circumcision? Pablo, ano ibig mong sabihin? Walang pakinabang ang pagiging Hudyo? Dahil sa sinasabi mo, Pablo, sa sinasabi mo kung tatanggapin namin yan, di wala palang kwenta ang pagiging Hudyo. Hindi pala, wala palang katuturan yung katotohanan na pinili ng Diyos ang mga Hudyo. Wala palang katuturan yung pagtutuli. Sinasabi mo ba, Pablo, na ang Hudyo na pinili ng Diyos, na ang pagtutuli na inutos ng Diyos, sinasabi bang walang halaga yan? Walang pakinabang yan? At alam niyo mga kapatid, sa atin hong pagbahagi ng Ebanghelyo ay meron tayong may encounter ng mga taong kagaya ng mga Hudyong ito. Hindi ba ang Diyos ang nagsabing magmahalan? Hindi ba ang Diyos ang nagsabing sumunod sa mga kautusan? Hindi ba ang Diyos ang nag-utos na huwag kang magsisinungaling, huwag kang papatay? Hindi ba ang Diyos ang nagsabing gumawa ka ng mabuti? Tapos sasabihin mo na hindi ito magliligtas. Walang pakinabang. Ibang ibig mong sabihin, walang advantage ang pagiging Hudyo. Walang advantage, walang pakinabang ang pagiging tuli. This is the assumed follow-up question by Paul, which is and can be a legitimate question. Maaaring may mga Hudyo na nakakapakinig sa sinasabi ni Pablong ito at sa kanilang buong buhay, yun ang kanilang paniniwala. Doon sila lumaki. Naririnig nila mula sa kanilang mga magulang, naririnig nila mula sa kanilang mga rabay, kapag nahagod sila sa mga sinagog, sa pangangaral ng kanilang mga tagapagturo, yun ang binibigyang pansin. Ikaw ay Hudyo, nasa iyo ang kautusan, ikaw ay tuli, ikaw ay papasok sa kaharian. Yun ang kanilang natutunan. And this can be a very legitimate question. Wala bang pakinabang ang mga bagay na ito? O maaaring sa panahon natin ngayon, maaaring hindi usapang pagiging Hudyo. Maaaring lumaki ang isang tao sa kaisipan na ang paggawa ng mabuti, yun ang magdadala sa kanya sa kalangitan. At ngayon sasabihin mo, not by works, not by works. At sasabihin sa itong taong to, wala pa talagang pakinabang ang pagpapakabait. Wala pa talagang pakinabang yung pagsisimba ko araw-araw. Wala pa talagang advantage yung pagpapray ko gabi-gabi. Pagkagaya ho nung ating napag-aralan, ang problema ay hindi yung pagiging Hudyo. Ang problema ay hindi yung pagiging tuli. Anong problema? Lumabag ka sa kautusan ng Panginoon. At dahil ikaw ay lumabag sa kautusan ng Panginoon, itong katotohanan, ikaw ay nasa ilalim ng hatol. Naalala niyo ho yung illustration ng stoplight? Dumaan ka sa 1,000 stoplight, sinunod mo lahat. Dun sa pang 1001, nilagpasan mo yung red light, hinuli ka. Pwede mo bang ikatwiran sa pulis? Mamang pulis, tignan mo naman yung 1,000 stoplight na sinunod ko. Hindi. Meron kang isang nilabag. At dahil meron kang nilabag, ikaw ay nasa ilalim ng hatol. Kaibigan, nais kong bigyang pansin mo ang katotohanan ito.
Baka mamaya hanggang ngayon, sa kurso ng ating pag-aaral, hanggang ngayon, pinapairal mo pa rin ang pinakamahusay na abogado. Sino ang pinakamahusay na abogado natin? Walang iba kundi ang ating sarili. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang nakikipag-argumento sa mga sinasabi ng salita ng Diyos at sinasabi mo sa iyong sarili, basta mabait ako, basta na hindi naman ako ganun kasama, hindi ako katulad ng mga nasa kulungan, basta pagtanong mo sa mga magulang ko, okay naman ako, pagtanong mo sa kapamilya ko, okay naman ako, mahusay naman akong nakisama at nagsisimba naman ako linggo-linggo. Wala bang pakinabang to? Well, ang sabi ng Apostol Pablo, ang sagot niya ay ito, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Panginoon. Apakaganda ng sinagot ni Pablo. Tingnan natin sa verse number 2. Romans chapter 3, verse 2. So what advantage? Ang sabi ni Pablo, much every way. Maraming pakinabang. Sabi niya, chiefly, because that unto them were committed the oracles of God. Ang binibigyang pansin ng mga Hudyong ito ay yung kanilang pagiging Hudyo, yung kanilang pagiging tuli, at binaling ng Apostol Pablo ang kanilang kaisipan patungo sa salita ng Diyos. Yes, kiniklaim ng mga Hudyo na may advantage sila because they have the possession of the law. Because they know the laws of God. They teach people the law of God. Pero narito, ang pagkakagamit ni Pablo ay kakaiba. Narito ang pakinabang. Narito ang advantage. Narito ang lamang. Walang iba dahil nasa inyo ang salita ng Panginoon. Yes, they have the covenants. They have the promises of God. They have the commandments of God. Siguro maikukumpara ho natin kung tayo ay maglalakbay sa kabundukan o sa kagubatan. Sino ang may advantage? Yung may mapa o yung walang mapa? May advantage yung may mapa. Pwede niyang i-check yung mapa kung nasaan ang tamang daan. Kung paano siya makakapunta doon sa kanyang patutunguhan. At narito ang importansya at advantage ng mga Hudyo nung time na yon. They have the law of God which clearly teaches the way of salvation. Pinakita ni Pablo ang inyong pagiging Hudyo, ang inyong pagiging tuli, at ang inyong kaalaman at pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon, yaan ay walang bearing, nasa ilalim pa rin kayo ng hatol ng Diyos. Well, anong advantage ng pagiging Hudyo? Well, meron kayong advantage, nasa inyo ang salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ang nagtuturo kung paano ba maligtas. Buksan lang natin sandali sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3, verse number 15. 2 Timothy chapter 3, verse 15. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo sa talatang ito, and that from a child thou hast known the what? The Holy Scriptures. And particularly, ang tinutukoy dito yung Holy Scriptures is the Old Testament Scriptures na meron sila. Timothy has known the Holy Scriptures. Paano nalaman ni Timothy ang Holy Scriptures? Tinuruan siya ng kanyang lola, tinuruan siya ng kanyang nanay. But the Scriptures, anong sabi ni Pablo? Which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. This Scripture that is able to give wisdom, to give the truth kung paano ang isang tao ay maliligtas, ay nasa mga Hudyo. Nasa inyo. At itong mga kasulatan na ito, itong salita ng Diyos na ito, ay ituturo kayo at dadalhin kayo sa tagapagligtas. Ang sabi ng Galatians chapter 3 verse 24, wherefore the law was our schoolmaster to bring us not to heaven but to Christ, that we might be justified by faith. Ang kautusan,
Ang salita ng Diyos na tangan-tangan ng mga Hudyo ay tagapagturo para dalhin tayo kay Kristo na siyang magliligtas sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. And this scripture, this word of God na nagtuturo ng kaparaanan ng kaligtasan is in the possession of the Jews. They have an advantage. Meron silang lamang. The means of salvation is clear. Pinapakilala ng salita ng Diyos ng kaparaanan ng kaligtasan ay malinaw. Alam ng mga Hudyo sinabi sa Genesis chapter 17, and Abraham believed God, and it was counted unto him unto salvation. Alam nila ito. Pero ang problema, imbis na magtiwala sila at sumampalataya sila sa ebanghelyo ng Panginoon, sila yung nagsusumikap i-establish ang kanilang mga sariling katuwiran. So anong punto? The center point of their relationship with God is not their ethnicity or supposedly special or privileged standing as a Jew, but it is the Word of God. Ang sentro ng ating relasyon sa Panginoon ay hindi yung kanilang pagiging Hudyo, o hindi yung kanilang mga pribilehiyo na meron sila or perceived privilege na meron sila, kung hindi kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So the great advantage today na meron tayo ay yung nasa atin ang salita ng Diyos. Naalala ko ho, meron akong kaibigan noon sa Amerika, ang sabi niya, Brother Paul, hindi ba parang ang ganda? Hindi ba parang mas masaya, mas masarap kapag naglalakad ka isang gabi, bigla na lang lumiwanag at nagpakita sa iyo si Jesus? Wala siya ibang tinutukoy kundi yung karanasan ni Pablo. Di ba mas maganda kapag ang mga sinusubukan natin sharean ng salita ng Diyos, bigla na lang may bumumbang anghel at sabihin ang katotohanan sa kanila? At sa pangtaong kaisipan, sabi na, siguro mas maganda yun. Siguro mas maniniwala sila. Pero noong sabi ni Abraham dun sa mayamang namatay at napunta sa impyerno, sabi nung mayaman, Amang Abraham, isugo mo sila sa aking tahanan. May mga kapatid ako dun. Para di sila mapunta sa lugar na ito. Anong sabi ni Abraham? They have the law and the prophets. They have Moses and the prophets. They have Moses and the prophets, which is the law and the prophets. Let them hear them. Noong una, akala ko, nung panahon pa yun ni Moses, nandun daw si Moses, kundi, translation, nasa kanila ang salita ng Diyos. Sabi ng mayaman, hindi Amang Abraham, kung merong mabubuhay, babalik mula sa mga patay, makikinig sila. Di ba kayo naka-encounter na ng tao nagsasabi, wala pa namang bumalik mula sa impyerno at mula sa langit, at nagsabing, alam niyo, pag may bumalik, walang makikinig. Takbo. Pero hindi pa rin sasapat. Ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Abraham, kung hindi sila maniniwala sa nakasulat, hindi sila sasampalataya kahit may magbangon mula sa mga patay. Mga kapatid, ang binibigyang diin ng salita ng Diyos ay makinig ka sa salita ng Diyos. Ano ba ang tinuturo ng salita ng Diyos? Ang mga Hudyo, haling na haling sila doon sa perceived privilege nila. Ako'y Hudyo, ako'y tuli, narito, ako'y ligtas. Pero hindi ang sabi ng salita ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, pero anong advantage? You have the Word of God. Anong tinuturo ng salita ng Diyos? Paano maliligtas ang isang tao? So walang ibang kaparaanan. Wala tayong ibang babasihan. Hindi yung palagay ko o palagay nyo o hindi ka mapalagay. Kung hindi, kung ano ang malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon. So the Word of God, anumang pagrarason ng mga tao, anumang haka ng mga tao,
At again, may encounter niyo ho ito sa inyong pag nagsubok tayo magbahagi ng salita ng Diyos, may encounter niyo, palagay ko naman ganito. Sa tingin ko naman ganito. Ay, tingin ko naman, ito yan. And then, yes, they are entitled sa kanilang palagay at sa kanilang tingin. Pero ang gagawin pa rin natin ay dadalhin sila sa salita ng Panginoon. Ito ang sabi ng salita ng Diyos, walang pagkakaiba, sapagkat ang lahat ay nagkasala at lahat ay nasa ilalim ng hatol ng Panginoon at meron lamang iisang paraan na ibinigay ang Diyos para maligtas ang isang makasalanan. Again, they have the Word of God. Sa verse number 3, hindi pa rin sila tumigil. Alam ni Pablo na meron pa rin mag-o-object. Ang sabi sa verse 3 ay ito, "For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith or faithfulness of God without effect?" So, napansin niyo ho, yung word na faith doon, faith of God, actually sa Greek, ang ibig sabihin is faithfulness of God. Anong sinasabi ni Pablo? Pablo, ibig mo bang sabihin dahil ang Hudyo ay nagkasala rin, sila hahatulan gaya ng mga Hentil? Baka nakakalimutan mo, Pablo, nangako ang Diyos. Nangako ang Diyos na ililigtas niya ang Israel. May marka pa nga ng covenant to. Nakasulat. Sabi mo ba, Bible? Nakasulat sa Bible ang mga pangako ng Diyos sa Israel, Pablo. Pero ngayon, sasabihin mo, dahil nagkasala, mababaliwala ang mga pangako ng Diyos? Basahin natin muli. Yun yung sinasabi sa verse 3. "For what if some do not believe?" Paano yung iba hindi sumampalataya? Paano yung iba ay namuhay ng taliwa sa kalooban ng Panginoon? Ito bang gawain nila ito? Itong pamumuhay ng hindi pananampalataya o hindi paniniwala at hindi pagsunod sa mga kautusan ng Diyos? Shall their unbelief make the faithfulness of God without effect? Paul, ito yung sinasabi nila, Pablo, kapag naniwala kami sa sinasabi mo, sinisira mo yung pagiging tapat ng Diyos sa pangako niya. Kasi ang pangako niya ay iingatan niya at poprotektahan niya at ililigtas niya ang Israel. Ngayon naman sinasabi mo, dahil nagkasala, pupunta sa kahatulan ang isang Hudyo. You're presenting God as unfaithful. For what if some do not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? Hindi na ba magtatapat ang Diyos? Hindi ba tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako? Well, actually paano kung ang Hudyo ay hindi manampalataya? Paano kung ang Hudyo ay hindi sumunod ng perpekto sa mga kautusan ng Panginoon? Hindi na magagawin ng Diyos ang pangako niya? Pablo, you're presenting God as an unfaithful God. At alam niyo hindi lamang limitado ito sa katotohanan na ito na sinasabi ni Pablo, ng makasalanan, Hudyo man ay Hentil ay nasa ilalim ng hatol ng Panginoon. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ituro mo ang doktrina ng impyerno. Ng impyerno ay isang literal na lugar at isang isang lugar ng walang hanggang kaparusahan. Ang sasabihin nila, pambihira, ang Diyos ng Bible mapagmahal. Yung tinuturo mo na ang Diyos ay magbubulid ng kaluluwa sa impyerno, hindi yun ang mapagmahal ng Diyos. Nakuha niyo? Well, hindi lang yun. Dalhin natin sa usapan ng election. Hindi yung gagawin next year, kung hindi paghirang ng Panginoon. Actually, merong manulat ang sabi niya, ang pagtuturo na ang Diyos ay pumipili, yung Diyos na yon ay halimaw. Kapag tinuro mo na ang Diyos ay pumipili ng kanyang ililigtas, well, ang Diyos na yon, para bang nung kausap ko minsan sa Amerika, sabi niya, parang ang Diyos, ito yung sinasabi mo, Brother Paul, parang bang ang Diyos may bangka na kayang maglulan ng 1,000, tapos may nalulunod na 200, hindi kaya niyang isakay lahat. Nakuha niyo yung ilustrasyon?
Sabi nung kausap ko, may bangka siyang kaya ang 1,000, may nalulunod na 200, tapos pumili lang siya ng 10. Anong klaseng Diyos yun? At doon nila dinadaan. Sabi ko, maliho yung inyong ilustrasyon. Merong 200 na dapat lunurin. Nakuha niyo yung pagkakaiba? Dapat lunurin. Dapat pugutan ng ulo. Because they commit treason against the king. At mula doon sa mga dapat hatulan ng kamatayan, pumili siya ng ilan para patawarin. Is that unfairness or is that grace? That's grace. Or, pag sinabi mong si Jesus lang ang tanging daan, grabe ka naman, si Jesus lang paano yun naman? Paano naman yung mga hindi nakakilala kay Jesus? Paano naman yung mga lugar na hindi nakarating ang pangalan ni Jesus? Paano naman yung ibang mga tao? Makakapanood kayo. In-interview si Joel Austin, in-interview si Carl Lentz, kung hindi nagkakamali, yung Hillsong Church and so on and so forth. Hindi na masabing si Jesus lang ang tanging daan. Paano naman? Paano naman yung iba? Napakakitid naman. Kung si Jesus lang ang tanging daan, paano naman yung iba? Para bang, hindi ganun ang Diyos. Kasi ang Diyos mahabagin. Kasi ang Diyos maawain. Hindi pwedeng isa lang yung daan. So makikita ho natin, halos sa kahit anong katotohanan ng salita ng Diyos, pwedeng mag-isip ang tao para baliktarin ito at questionin ito. Anong sabi ng mga Hudyo kay Pablo? Ibig sabihin ba, Pablo, kapag nagkasala ang Hudyo, hindi natutuparin ng Diyos ang kanyang pangako? Hindi naman magiging faithful si Lord? Anong tugon ni Pablo? Verse 4. Ang sabi niya ito, God forbid. Now, hindi natin ramdam yung diin. Para maunawaan nyo ang modern translation na no, no, no. The very thinking, the very notion, the very idea that God will be unfaithful is no. Because God is faithful. Ang Diyos ay tapat. Ang sabi niya, let God be true and every man a liar. Sabihin man ng iba at magdumating man yung iba sa kanilang lohika, sa konklusyon na ang Diyos ay hindi magiging tapat, sila'y sinungaling. At ang Diyos ay laging totoo at ang Diyos ay laging tapat. At pumunta si Pablo sa salita ng Diyos. Saan niya tinuro nung una? Sa salita ng Panginoon. At siya pumunta sa salita ng Panginoon. Ang sabi niya, as it is written. So guess what? Pag nabasa niyo sa Bagong Tipan, as it is written, it is a quotation from the Old Testament. Ano ang kinot ni Pablo? That thou mightest be justified in thy sayings and mightest overcome when thou art judged. Ito ay quotation mula sa Psalm 51 verse 4. Puntahan natin sa Psalm 51 verse 4. Kung familiar ho kayo sa Psalm 51, magkiklik ho agad sa inyong kaisipan, this is the repentant psalm of King David. Nung siya ay nirebuke ni Prophet Nathan, thou art the man. Dahil sa kanyang ginawang pangangalon niya kay Bathsheba at pagpapatay sa asawa ni Bathsheba ng si Uriah, thou art the man. At narito ang repentant psalm, yung matinding pagsisisi ni Haring David. At ang sabi niya sa Psalm 51 verse 4, against thee only have I sinned and done this evil in thy sight. Inaamin ko, laban sa iyo ako'y nagkasala. Ako'y nagkasala laban sa iyo, O Diyos. Kitang-kita mo that thou mightest be justified when thou speakest and be clear when thou judgest.
Translation, Lord, inaamin ko, nagkasala ako laban sa iyo, at kung ngayon lang din, maririnig ko mula sa iyong bibig ang hatol mo para sa akin, okay lang. Hindi matuwid. Hindi ka magiging masamang Diyos pag ngayon sa galing ito, lumabas sa iyong bibig ang hatol laban sa akin dahil ako'y nagkasala laban sa iyo. You'll still be clear. You'll still be righteous kapag ipinataw mo sa akin ang parusa. And this is King David, the man after God's own heart. This is King David, isang tao na napaka-espiritual, Hudyo, na sa kanyang lahi ipinangako na lalabas ang tagapagligtas, at isang tao na kung saan gumawa ng kasunduan ng Diyos. God has a covenant between him and David, the Davidic covenant. Pero ang sabi ni Haring David, Lord, nagkasala ako laban sa iyo, at kung hahatulan mo ako ngayon, you're still righteous. Anong sabi ng mga Hudyo? Kapag hinatulan kami ng Diyos, God will be unfaithful. Anong sabi ni Haring David? Kapag ibinuhos niya sa akin ang galit niya at ang hatol niya, God will still be faithful and righteous. Anong punto? Ang hatol ng Diyos sa kasalanan highlights the faithfulness and the righteousness of God. So, nais ko hong bigyang paalala ang bawat isa na naririto na maaaring iniisip mo at nakumbinsi ka ng pagrarason na iba na, hindi, ang Diyos ay mapagmahal, imposibleng may impyerno. Ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mauunawaan naman siguro ako. Ako'y tao lang na nasasaktan at natutuksurin. Maaalis mo ba sa akin na ako ay magkasala? Walang magagawa. Tao lang. Nagkakamali. Siguro naman. Dahil ang Diyos ay maunawain. Dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Dahil ang Diyos ay mabuti. Hindi niya ako parurusahan. Dahil ang Diyos ay matuwid. Dahil ang Diyos ay banal. Dahil ang Diyos ay tapat. Parurusahan niya ang makasalanan. Pero sakaling questionin mo ang pagmamahal, awa ng Diyos, tumingin ka sa krus. Dahil doon makikita mo ang awa, ang pagmamahal ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para ang makasalanang kagaya ko, kagaya natin, na karapat dapat lang hatulan, ay maaaring maligtas. Pero hindi doon natapos ang mga tanong na ina-assume ni Pablo na ire-raise ng mga Hudyo. Verse 5, ang sabi ho ni Pablo ito, but if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? I speak as a man. Anong sabi? Well, kung totoo yan, Pablo, sinasabi mo, okay, yung paghatol ng Panginoon, naunawaan nila. At ina-assume ni Pablo, maunawaan nila. Dahil si Haring David mismo, tinatanggap niya yung parusa. At pag pinarusahan si Haring David, sabi na Haring David, clear ka pa rin, O Diyos, faithful ka pa rin, matuwid ka pa rin. Pero sasabihin na, paano? So yung paghatol sa akin ng Diyos, dahil ako'y nagkasala, ay magha-highlight ng katapatan at ng katuwiran ng Diyos. Therefore, dahil sa kasalanan ko, maluluwalhati ang katuwiran ng Diyos. Nakuha niyo yung takbo ng pagrarason at ina-assume ni Pablo na i-object ng mga Hudyo na ito. But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Isang magandang halimbawa na ginamit ni John MacArthur sa kanyang study Bible sa bagay na ito, para bang mga alahas. Meron tayong kapatiran ng Baron family, ang kanilang negosyo ay silver.
Makikita nyo, karamihan ng mga silver nila ay saan naka-display? Sa itim sa black velvet paper. Bakit kadalawan itim ang background ng alahas? Mas makikita yung kinang. At hindi mali ang maraming mga mangangaral at manunulat na sa dilim ng hating gabi, pinakanakikita ang kinang ng bawat bituin. Sa dilim ng kasalanan ng tao, mas nakikita ang kinang ng biyaya at pagliligtas ng Panginoon. Pero naririto, ang sabi ho ng ang inaasum ni Pablo ang gagawing katwiran ng mga tao, well, yung kasalanan ko ay nagha-highlight ng katwiran ng Diyos. Natutulungan ko si Lord. Bakit niya ako hahatulan? Is God unrighteous who taketh vengeance? Kung sa aking kasalanan, mas na-highlight ang katwiran ni Lord, parang mali yatang parusahan niya ako. Kasi naging pakinabang sa Kanya yung kasalanan ko. At ang sabi ni Pablo dito, ang Diyos ba'y hindi matuwid na gaganti? Ang Diyos ba'y hindi magiging matuwid na hahatol? Ang sabi niya, I speak as a man. Ano ba ibig sabihin ni Pablo, I speak as a man? The very word, sabi ni isang commentator, the very word na ikinabit ni Pablo yung adjective na unrighteous sa Diyos is unthinkable. And to say that God is unrighteous is to speak as a man, as a mere man, as a sinful man, as a dead in the spirit man. I speak as a man. The very idea na unrighteous ang Panginoon ay hindi katanggap-tanggap. Saan nanggagaling ang kaisipan na ito? Ang lahat ng kaisipan na ito, ng special status, special treatment ay nanggagaling sa mindset na ako ay mas mataas, ako ay espesyal, ako ay namumukod tangi, at karapat dapat lang na ako ay bigyan ng special treatment ng Panginoon. Imagine niyo ang isang Hudyo. Anong iniisip ng isang Hudyo patungkol sa Hintil? Alam niyo bang kaisipan ng Hudyo patungkol sa Hintil? Kung ang Hudyo, ang isip nila, because they are Jew, by ethnicity, pasok na agad sa kaharian. Ang kaisipan ng ilang mga Hudyo, maraming mga Hudyo, dahil ang Hintil ay Hintil, pupunta agad sa kaparusahan by simply being a Gentile. Can you imagine ang isang Hudyo, ano ang kanilang magiging reaksyon kung ang isang Hintil ay mag-iisip ng ganito? Nakuha nyo? Halimbawa, nagkatabi sa jeep ang isang Hudyo at sa isang Hintil. Imagine na lang. At ang sabi ng Hintil sa Hudyo, well, kung yung kasalanan ko ay nagha-highlight ng katuwiran ng Diyos, hindi ba niya dapat akong parusahan? Anong hindi dapat parusahan? Dahil hindi ka, dapat kang parusahan. Pero ang Hudyo, nagagawa nilang isipin, yung katuwiran, yung kasalanan ko, nagbibigay luwalhati sa Diyos. Ginamit ng Diyos para ma-highlight yung katuwiran niya. Hindi ba dapat hindi ako parusahan ng Panginoon? And can you just try to imagine kung gaano kapilipit ang reasoning na ito? Ang sagot ni Pablo sa verse 6, God forbid. Again, that same forceful denial. Hindi maaari. No, no, no. Bakit? Ang sabi ni Pablo ito, for then how shall God judge the world? Eh di hindi makakahatol ang Panginoon. Kung ang reason niya ito, ang kasalanan ng tao ay nag-highlight ng katwiran ng Diyos at therefore hindi dapat hatulan ng Diyos yung kasalanan ng tao, eh paano hatulan ng Diyos ang sanglibutan? Nakuha niyo ho, ang kaisipan ng Hudyo, again, because they are Jew, they will receive special treatment maging sa kanilang kasalanan. Ang mga Hentil,
hahatulan ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Pero ang sabi ni Pablo, kung tatanggapin natin yung reasoning ninyo, walang hahatulan ang Diyos, maging ang mga Hintil. At doon agad lalabas sa isip ng mga Hudyong ito, hindi maaari. Kasi hindi pwedeng palagpasin ng Diyos ang kasalanan ng mga Hentil. Well, bakit hindi naman pwedeng palagpasin ng Diyos ang kasalanan ng mga Hudyo? Again, ang ine-expose nito ay yung mindset nila na sila ay mataas, na sila ay espesyal, na sila ay namumukod tangi, therefore, they will receive a special treatment and a special exemption maging sa kanilang mga kasalanan. Gusto ko lang i-apply natin ng kaunti ngayon. Maaaring narito ka, maaaring laking church ka pa, maaaring buong buhay mo, kinamulatan mo na ang pag-church at kinamulatan mo na ang pangangaral sa ng Ebanghelyo at ikaw ay very much involved, member ka ng choir, may ministry ka, nagtuturo ka sa mga bata at kung ano-ano pa ang ginagawa mo at nahandon at namuo sa iyong kaisipan na you are now in a special status. Dahil ako'y worker ng church. Dahil ako'y relihiyoso. Dahil ako'y maraming binibigay sa offering. Kahit magkasala ako, siguro naman, palalagpasin ng Diyos. Well, kung palalagpasin ng Diyos yung kasalanan mo, kakailanganing palagpasin ng Diyos ang kasalanan ng lahat. Hindi maaari. Kung hahatulan ng Diyos ang kasalanan ng iba, makakaasa ka, hahatulan din ng Diyos ang kasalanan mo kahit gaano pa kataas o espesyal ang tingin mo sa iyong sarili. Verse 7, kailangan natin bilisan. Ang sabi ho ng salita ng Diyos sa ito, for if the truth of God had more abounded through my lie unto His glory, why yet am I also judged as a sinner? Almost the same line of argument. Kung yung katotohanan ng Diyos ay mas lalong na-highlight, mas lalong sumigabo dahil sa aking kasinungalingan, bakit niya ako hahatulan? Verse 8, and not rather as we be slanderously reported, and some affirm that we say, let us do evil that good may come. Hindi ba dapat ganun pa nga ang gawin? Let's do evil that good may come. At actually, may nag-aakusa kila Pablo. May nagpaparatang kila Pablo. Ang sabi niya dyan, may mga nagsasabi, may mga nag-i-slander sa amin at pinaparatangan kami na kami daw ay nangangaral na magkasala kayo. Okay lang magkasala. Sounds familiar? Hindi ba itong paratang ng Roman Catholic Church sa mga protestante nung Reformation? Na pag tinanggap natin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, hindi ba ito magdudulot ng mga tao ay mamumuhay sa kasalanan? Hindi ba ito ang paratang ng dating daan sa mga Baptist o sa mga naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at hindi nawawala ang kaligtasan ito? Kung hindi nawawala ang kaligtasan, di pwede nang magkasala. At meron nagpaparatang sa atin na ganun. May nagpaparatang kila Pab. This is an old accusation. Okay lang magkasala. Anong sabi sa Romans chapter 6? Where sin abound, grace did much more abound. Kung saan sumasagana ang kasalanan, mas sumasagana ang biyaya. Example, kung ang mantsa ng isang damit ay dito lang, konti lang, mantsa, isang tuldok, konting sabon lang, okay na. Paano kung yung buong damit ay punong-puno ng mantsa? Mas maraming sabon ba ang gagamitin? Mas maraming sabon. Yes, mga kapatid, lahat tayo ay makasalanan, pero merong mas madudumi kaysa sa iba. Pero kung sumasagana ang kasalanan,
mas sumasagana ang biyaya ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Walang taong sobrang sama na hindi kayang hugasan ng dugo ni Kristo. Walang taong hindi kayang abutin ng biyaya ng Diyos nagliligtas. Pero hindi natin pwedeng isipin, okay lang pala. Gusto ko ng mas maraming biyaya, dadamihan ko ang kasalanan. Anong sabi ni Pablo? Dito tayo matatapos sa verse 8. Ang sabi niya, and not rather as we be slanderously reported, and some say that, and some affirm that we say. May nag-a-affirm, yun nga ang sinasabi nila, okay lang magkasala. Kasi sasagana naman ang biyaya. Anong sabi ni Pablo? Itong mga nagsasabi na ito, yung ganito ang kailang kaisipan, whose damnation is just. Karapat dapat lang na sila ay hatulan. Karapat dapat lang natanggapin nila ang parusa. Karapat dapat lang na sila ay mapunta sa impyerno. Ang mga nagsasabi na, okay lang magkasala. Okay lang sumagana sa kasalanan. Ang kaisipan na ito ay kaisipan ng hindi ligtas. Ang biyaya ng Diyos ay hindi nagtuturo sa atin na sumigi sa kasalanan, kundi ang biyaya ng Diyos ay nagtuturo sa ating lumaban sa kasalanan. Ang isang taong ginagamit na lisensya ang kapatawaran ng Diyos at ang biyaya ng Diyos para siya'y mamuhay sa kasalanan, ang isang taong ginagamit ang lisensya na siya naman ay tumanggap na kay Jesus at mamumuhay pa rin sa kasalanan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang sabi ni John sa 1 John chapter 1, kung sinasabi natin nakikilala natin siya, ngunit lumalakad tayo sa dilim, tayo ay sinungaling. Hindi totoo na nakikilala mo ang Panginoon. Ang mga tao na ganito ang kaisipan ay karapat dapat lamang sa kanila ang parusa ng Panginoon. So narito ho, una ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay magtuturo kung paano ang kaligtasan ng isang taong makasalanan. Pangalawa, ang katapatan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nababaliwala kung siya man ay hahatol sa taong makasalanan. And then pangatlo, ang katwiran ng Diyos. Ang katwiran ng Diyos ay hahatol sa tao na umaabuso at naaaring ginagamit na palusot ang biyaya ng Diyos para mamuhay sa kasalanan. Mga kapatid, the point is this, anumang pagrarason ng tao, anumang pag-iisip ng tao, na para i-exempt niya ang kanyang sarili mula sa hatol ng Panginoon, ay hindi mangyayari. At ang tanging paraan lang para tayo maligtas mula sa hatol ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sino mang na kay Kristo Jesus, Romans chapter 8 verse 1, sino mang na kay Kristo Jesus ay wala ng anumang hatol. May question na nais kong iwanan sa inyo ngayong umagay ito, ikaw ba ay na kay Jesus na? Hindi ko tatanong kung ikaw ay nasa Baptist, ikaw ba ay na kay Jesus na? Hindi ko tatanong kung ikaw ay may ministry. Ang tinatanong ko ito, ikaw ba ay na kay Jesus na? Kung wala ka kay Jesus, nasa ilalim ka ng hatol ng Panginoon. Kung ikaw ay na kay Jesus, salamat sa Diyos, wala nang anumang hatol. Pero hindi ito lisensya para mamuhay sa kasalanan. Ito ay puwersa para tayo magsumikap sa kabanalan. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa mga katotohanan ito na malinaw mula sa iyong salita na walang anumang pagdadahilan, palusot, pagrarason o lohika ng tao ang maaaring maglusot sa hatol mo. O Panginoon,
Nawa mahabag ka sa sinumang naririto na maaaring hanggang ngayon ay pinipilit niyang dayain ang kanyang sarili sa paniniwala na siya ay makakalusot. Gamitin mo nawa ang iyong mga katotohanan ngayon at ipakita ang kanyang kalagayan na siya ay patungo sa kapahamakan at ipakita mo si Jesus na tanging maaaring magligtas sa kanya. At Panginoon, anumang ang nawa mga katotohanan ito ay magtulak lalo sa amin sa mas masipag na pagbabahagi ng Ebanghelyo. Lahat kami ay may mga kaibigan, kamag-anak, na oo, pag sinukat sa pamantayan ng lipunan, sila ay mabait, maaaring sabihin sila ay relihiyoso. Pero alam naming wala sila kay Kristo. O nawa, Panginoon, ang katotohanan ito'y magpaalala sa amin na anumang pagiging relihiyoso nila, anumang pagiging mabuting tao nila, ay hindi mag-exempt sa kanila sa hatol mo at kailangan nila si Kristo. O Panginoon, Ikaw pong patuloy na gumamit ng mga katotohanan ito, magpaalala sa amin na ang katotohanan na hindi baliwala sa iyo ang kasalanan. Nawa kaming mga napatawad na, nalinis na, nawa kaming mga nabihisan na ng katuwiran ni Hesus Kristo at wala ng hatol, ay lalong maging masipag sa pagpatay sa mga kasalanan na nakatahan pa sa amin. Ingatan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kaming mamuhay sangayon sa iyong katotohanan. Tulungan mo kaming mamuhay ng may pagsunod sa iyong mga kautusan. Kung paputulin malulhati sa aming mga buhay at namang aming gagawin ay patuloy naming magawa para sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Tulungan mo kami at ingatan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Tayo po'y mustayo at tayo po'y umawit sa Panginoon. Every moment, we give God amazing grace. Muli mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga panauhin, purihin ang Panginoon at nawa, hindi ito yung una at huli, kundi una at simula na tayo magkasama-sama sa pagsamba sa Panginoon. Mga kapatid, patuloy tayo magpagamit sa Diyos. Tayo magpagamit sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. Hindi lamang sa ating mga salita, kundi maging sa paraan ng ating mga pamumuhay. Alalahanin natin na walang makakalusot sa hatol ng Diyos. Nawa ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, ang biyaya ng Diyos at pakikipisa ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Ano man ating ginagawa sa buong linggong ito ay lagi nating gawin para sa kapurihan ng ating Panginoon. God bless po. We are dismissed.